Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Isang pagkakataon muli ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang makapaglingkod sa inyo na kapatid ko sa pananampalataya sa Marikina Valley upang iandog po ang isang aral na napapanahon na kinakailangan mahamon tayong muli. Pero bago po umpisaan ang mensahe ng salita ng Diyos, ngayon pong gabi, nais ko po munang anyayahan kayo sa isang maikling panalangin. Tayo po'y manalangin lahat. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat at may pagkakataon kami at may gawain kaming ganito ng pangangaral ng iyong salita na sa bahay-bahay ng mga kapatid ko sa pananampalataya saan man naroon, maging sa maaabot ng mensaheng ito, Panginoong Diyos, ay maipaparating sa kanila ang simpleng aral ng iyong salita na sana'y kadulutan ng kaaliwan, ng hamon, ng katatagan at ng higit na pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos, at kami po'y ikatlong linggo na sa tinatawag naming quarantine at lockdown period. At umaasa kami, Panginoon, na sa inaharap matatapos din to at makakapagsama-sama ang buong iglesia sa physical na aspeto na magkakatipon-tipon muli sa lugar ng Marikina. Dalangin ko, O Diyos, puspusin mo ako ng Espiritu sa aking paghahatid ng mensahe sa gabi nito sa mga mananampalataya na maaabot ng pangangaral ng iyong salita. Lahat po ito'y dalangin ko, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli, magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa pagkakataon na meron tayo ngayong araw. Nais ko lamang pong ipagbigay alam sa inyo na nalalapit na po, no? Isang linggo na lang, kung loloobin ng Panginoon, magre-resume po tayo ng ating pananambahan that will be on April 19, Sunday. Pero Wednesday night, prayer meeting, if God will allow us and the government permit us and the ban is already lifted, no? Na itaas na yung ban sa lockdown ng April 14, magkakaroon po tayo ng prayer meeting ng April 15, that is Wednesday night, at ang sama-samang pagsamba ng mga kapatid sa pananampalataya ay isasagawa natin ng April 19. Kompleto po sa ating paglilingkod, Sunday school, Sunday morning worship service, young people sa hapon, at ganun din sa gabi po ang pagpapatuloy natin ng pag-aaral sa aklat ng Hebreo. Sa gabi mo itong mga kaibigan, ang aking simpleng ihahatid na mensahe sa inyo ay yung katagang makikita lamang natin doon sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga pastor, no? Ito yung kataga na tinatawag nating faithful saying or tapat na pasabi. Actually, itong katagang ito ay katangi-tanging kataga sa mga isinulat ni Apostol Pablo at na makikita lamang sa sulat sa mga pastor or pastoral epistle na isinulat kay Timoteo at Tito. Ito ay isang katagang ikinakabit sa mga katotohanang di mapapasabalian. Isang katagang nung panahon ng pagkasulat ay pangkaraniwang ginagamit ng mga mananampalataya na alam ang nakataguyod na katotohanan. At ang katotohanan ito ay dapat at nararapat na tanggapin ng bawat Kristiyano, na ang ibig sabihin nito o ang kahulugan nito ay yakapin o dapat paniwalaan ng lahat. Kaya sa gabi pong ito, mayroong pong 4 na bagay akong nais makita ninyo sa ating pag-aaralan tungkol sa tapat na pasabi. Ang unang-una po ay makikita natin sa unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 15. Tapat na pasabi sa pagliligtas. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Well, dito, of course, makikita natin may mga bagay na kapansin-pansin sa talatang ito. Siguro may 4 akong nais
nais na saguting tanong. Unang-una, sino ba ang pumunta? Of course, dito sa talatang binasa natin, tapat ang pasabi na nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito. Ibig sabihin, kapag sinabing Kristo Jesus, alam natin na salitang Kristo ang ibig sabihin Messiah. Ito po yung the anointed King and the anointed one na mula pa lang sa lumang tipan ay ipinangako na magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. At ito rin ang ipinangakong Messiah para sa Israel na maging hari nila, maghahari balang araw sa kanilang lahat. At alam natin na si Kristo ay naparito sa sanlibutan, nagkatawan tao siya, no? Ibig po sabihin, ang ating Panginoong Kristo ay pagkailanman ng umiiral or umiiral ng mapagkailanman, at siya po'y nagkatawan tao upang mamatay sa mga makasalanang katulad natin. Sa salitang ito, no, sinabi ng talata, siya ay pumunta at naparito sa sanlibutan. Yung salita po sanlibutan, kapag ito po yung pinag-aralan natin sa Biblia, marami po ito kung kahulugan. Of course, ang ibang kahulugan ng salitang sanlibutan ay tumutukoy dun sa tinatawag nating mundong ginagalawan natin, itong mundong nilikha ng Panginoong Diyos. Minsan din yung salitang sanlibutan ay tumutukoy dun sa sistema ng sanlibutan ito na that is anti-God, anti-Bible, and anti-Christ. Pero sa pagkakataong ito, ang pagkakagamit ng salitang sanlibutan na sinasabi rito sa 1 Timoteo 1:15, ito po ay tumutukoy sa mga taong mga makasalanan, no? Sangkatauhan na masasabi nating laban sa Diyos, nabubuhay sa kasalanan, at mga tao na hindi nakakakilala sa tunay nating Panginoon. Dito makikita natin, tapat ang pasabi na nararapat tanggapin na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ganon din yung salitang kaligtasan, no? Ang salitang iligtas at salitang sanlibutan, bagamat ito yung salitang Tagalog, katulad rin yung salitang English at ang salitang Hebreo, ito po yung mga polysemic language na ang ibig sabihin, bagamat isang salita ito, minsan may iba-iba itong kahulugan, depende kung saan ito nakalagay or depende kung saan ang konteksto nito. Minsan yung salitang iligtas or ligtas or ililigtas, nangangahulugan na physical na kaligtasan. Minsan naman, ito yung kaligtasan sa isang mabigat na krisis ng buhay. At minsan naman, yung salitang ligtas, ginagamit din to sa tinatawag nating paggaling ng katawan. Pero sa talatang ito, na kung saan ito yung pinag-aaralan natin, yung salitang upang iligtas, ang kahulugan po nito ay katubusan sa kasalanan, katubusan sa kapahamakan doon sa kahatulan ng impyerno balang araw. Kaya makikita natin dito, si Jesus ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Mga kaibigan, minsan yung salitang makasalanan, kapag ginagamit to ng mga Hudyo, tinutukoy ito ay mga Hentil. Pero dapat nating malaman na kapag sinabing makasalanan, hindi lamang po Hentil ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito. Bagkus ibinibilang nga ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na pangulo sa mga ito. Ibig sabihin, sa pagkaunawa po ni Apostol Pablo ng pagiging makasalanan, ang nakikita po niya rito, hindi lamang po ang mga Hentil, ang makasalanan, kundi po ang sangkatauhan. No? Ang buong taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa kanila po pumunta ang ating Panginoong Kristo dahil alam naman natin, sa Roma 3:23, walang matuwid, wala ni isa. Roma 3:10 o Roma 3:23, ang lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya, ang kaligtasan ay hindi lamang sa mga masasabi nating mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan, kundi maging doon sa mga taong alam nating hindi kumikilala at walang kaugnayan at walang relasyon sa buhay na Diyos. Tayo po yun. Maliban nga po ang isang taong makita niyang ang kanyang sarili na makasalanan, hindi po siya maliligtas. I hope kayong nakikinig sa gabi ito. Sana dumating sa kalagayan ng inyong buhay kung kayo'y mga anak ng Diyos na alam nyo ang kahulugan ng pagiging
makasalanan at ngayon nakakilala kayo sa Kanya, inacknowledge nyo ang inyong kalagayan bilang makasalanan at tinanggap nyo si Jesus bilang tagapagligtas. At ang makikita natin dito, no, sa pagkabanggit nga ni Apostol Pablo na ako ang pangulong ito, nagpapakita, no, na mukhang bagamat si Apostol Pablo nung hindi pa siya naliligtas, hindi naman siya katulad ng isang makasalanang hintil na hindi kumikilala sa Diyos, na muway sa kadiliman at malayo sa katotohanan. Alam natin si Apostol Pablo ay isang Pariseo. Okay? Isang Pariseo na masidhing sumusunod sa mga palatuntunan at kautusan ng lumang tipan na humahantong nga, no, sa pananakit at pagpatay nito sa mga kakompetensya ng kanyang pananampalataya, ang Kristyanismo noong kapanahunan na yun. Pero ang na-appreciate ni Apostol Pablo rito, mga kaibigan, kung gaano kalalim at hindi kung ano yung mga katangian niya nung bago siya nakakilala sa Diyos, kung gaano kalalim ang kahabagan at awa ng Diyos na siya bilang pangulo sa mga makasalanan ay hinugot sa dilim at binigyan ng panibagong pagkatao. Ito po'y ginawa sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang isang matibay na katotohanan na masasabi natin karaniwang alam ng mga mananampalataya nung kapanahunan na yun, na dapat sa ating din kapanahunan ay nararapat yakapin, paniwalaan ng mga tao na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Ikalawang bagay na nais ko pong makita ninyo sa tapat na pasabi yung tapat na pasabi sa pagsasanay sa kabanalan. Kanina po nakita natin tapat na sa pagsasabi sa pagliligtas. Ngayon naman po, tapat na pagsasabi sa pagsasanay sa kabanalan. Sabi po rito sa talatang 1 Timoteo 4:8 hanggang 9, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay nito at sa darating tapat na pasabi. Makikita po natin sa pagkakataong ito, no, ang tapat na pasabi na nais ipabatid sa atin ni Apostol Pablo ay ang pagsasanay sa kabanalan. Alam niyo, hindi naman po minamaliit ni Apostol Pablo yung pagsasanay o yung tinatawag nating pag-ehersisyo ng katawan. Siya nga pala, yung salitang pag-ehersisyo rito o yung tinatawag nating pagsasanay, nanggaling po ito sa salitang gymnazo, na kung saan dito po nanggaling yung salitang gymnasium. Pangkaraniwan nung kapanahunan na yun sa bawat Greek city-state, no, yung tinatawag nating gymnasium, hindi magpapauli dyan yung lugar ng Epeso, no, gymnazo, hindi magpapauli dyan yung lugar na Epeso, na kung saan dun sa mga lugar na yun may mga tinatawag tayo gymnasium, na kung saan din nag-arrive yung salitang gymnastic. Ibig sabihin nito, to train or to exercise. Ang ideyang nakapaloob dito ay tinatawag nating nakakapagod, talagang rigorous self-sacrificing na training na ginagawa ng isang atleta, katulad po ng ginagawa ng ating mabuting senador na boksingero na wala pa pong iba kundi si Senator Manny Pacquiao, no, kapag siya may laban, talagang napakatindi ng kanyang pag-ensayo at paghahanda sa nalalapit niyang paglaban. Ang makikita po natin dito, binigyan pa ni Apostol Pablo lang ng pansin dito na ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Ano bang uri ng pagsasanay, no? Ang masasabi nating may pakinabang sa lahat yung spiritual na pagsasanay. Ito yung tinatawag nating pagsasanay na magre-resulta sa kabanalan. Yung pagsasanay ba sa katawan na masasabi natin, bakit nga ba kakaunti lamang ang pakinabang nito? Dahil unang-una,
masasabi natin ang kaya lang abutin dito yung katawan natin. Hindi dito kayang abutin ang ating kaluluwa. Bagkus ang pagsasanay sa kabanalan o yung tinatawag nating spiritual discipline, hindi lamang ito kapaki-pakinabang sa physical na aspeto ng buhay ng isang tao, kundi maging sa spiritual na aspeto ng buhay ng isang tao. At hindi lamang ito sa ngayong napapakinabangan, kaya nga sinabi rito, no, ang kabanalan, sapagkat ang pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako ng buhay na ito at sa darating. So hindi lamang po ang profit at kapakinabangan nung tinatawag nating pagsasanay pang-espiritual or pagsasanay tungo sa kabanalan o magre-resulta sa kabanalan ay hindi lamang sa panahong ito, hindi lamang kundi maging sa hinaharap, no, ang pakinabang nito. Hindi lang sa physical na aspeto ang pakinabang nito, bagkus sa spiritual din aspeto ang pakinabang nito sa buhay ng isang mananampalatayang katulad ko at katulad nyo. Ito po ay tapat na pasabi sa pagsasanay sa kabanalan. Well, sa Biblia, no, marami tayong masasabi patungkol sa pwedeng gawin ng isang mananampalataya para masanay siya sa kabanalan. Halimbawa, yung pagkakaroon ng pagsasanay sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito spiritual exercise. Ito'y pagsasanay upang maunawaan mo at maintindihan mo. Okay? Na dinidisiplina mo ang sarili mo at nagbibigay ka ng oras para basahin ang kanyang salita. Isa ring kasanayan na dapat maging gawin natin, hindi lamang basahin ang salita ng Diyos, pag-aralan ng salita ng Diyos, kundi ito'y isabuhay din natin. Isang kasanayan din to na dapat mangyari sa ating buhay. Yung buhay pananalangin natin, isang pagsasanay din to na dapat nating disiplinahin ang ating mga sarili na meron tayong takdang oras ng pananalangin. Yung palagian natin pagdalo sa pananambahan. Abay, pagsasanay din po ito. Ito'y spiritual na pagsasanay na makalilikha sa atin. Hindi lamang ng tinatawag nating kaaliwan, katatagan ng pananampalataya, magiging kagamit-gamit din tayo sa ibang mga kapatid habang ginagamit natin yung ating mga kakayanang pinagkaloob ng Diyos sa ikatitibay ng iglesia. Okay? Yung tinatawag nating fasting in prayer, isang pagsasanay din ko na pwede nating gawin bilang mga mananampalataya. Alam niyo kapatid, sa Biblia, hinahamon tayo para magkaroon tayo ng tinatawag nating personal holiness, no, in our Christian life. Marami ring uri ng pagsasanay ng pagbibigay ng pagdidisiplina at pagbibigay ng oras natin para sa Panginoon, pagbibigay ng ating salapi at pagbibigay din natin ng ating paglilingkod. Lahat po ito, no, pwede nating sanayin ang ating sarili patungo sa pagiging makadiyos, patungo sa pagiging banal. Isa po itong nakataguyod na katotohanan ng kapanahunan na yun. Nakokonti lamang ang mapapakinabangan natin sa pagsasanay sa katawan. Ngunit higit na kapakipakinabang kung ating sasanayin ang ating buhay sa spiritual na aspeto o yung tinatawag nating spiritual discipline tungo sa pagiging makadiyos, pagiging banal na mananampalataya. Ikatlong bagay na nais ko pong makita ninyo sa ating pong pinag-aaralan, hindi lamang tapat na pasabi sa pagliligtas, tapat na pasabi sa pagsasanay sa kabanalan, ikatlo po ay yung tapat na pasabi tungkol sa pagtatapat. Tapat na pasabi tungkol sa pagtatapat. 2 Timothy chapter 2 verse 11 to 13. Ikalawang Timoteo kapitulo 2, 11 hanggang 13. Sabi rito, tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y mga titiis, ay mga gahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaiila siya, ikaiila naman niya tayo. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya ay nananatiling tapat sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili.
Sa ikatlong pagkakataon po, ito po yung sulat ni Apostol Pablo, 2 Timothy. Ito po yung huling sulat ni Apostol Pablo nung siya po ay masasabi nating nakakulong na doon sa tinatawag nating isang dungeon. At ito ang huling sulat niya na inaantay niya ang kanyang kamatayan. At alam natin mga minamahal na yung sinabi niya rito tapat ang pasabi sapagkat kung tayo nangamatay nakalakip niya. Ang ideya pong nakapaloob dito sa sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat kung tayo nangamatay nakalakip niya, narito po yung ang isang mananampalataya ay po pwedeng kaisa sa kanyang kamatayan o pagiging martir alang-alang sa kanyang pananampalataya, no? Alang-alang sa kanyang pananampalataya. Na ang isang Kristiyano, dahil may buong puso siyang pananampalataya kay Kristo, nakakapanindigan siya at handa siyang ialay ang kanyang buhay para sa Kristyanismo, para kay Kristo. At kung sakaling dumating yung panahon na magiging martir siya, no? Alang-alang sa kanyang pananampalataya, dapat handa siyang tanggapin ang bagay nito. Yun yung sinasabi ni Pablo rito, sapagkat tayo nangamatay, nakalakip niya, mga bubuhay naman tayong kasama niya. Ibig sabihin, no? May mga pagkakataon kasi sa buhay ng isang mananampalataya. Okay? Maaring hindi mo yan nararanasan sa bansa na kung saan naroon ka, na malaya tayo, na isasagawa natin yung tinatawag nating kalayaan natin sa ating pagreliyon, sapagkat ang bansa na kung saan naroon tayo, katulad ng Amerika at katulad rin ng Pilipinas, meron tayong freedom of religion. Okay? Pero alam naman natin na may mga pagkakataon na ang ating pananampalataya nasisikil. Hindi yan katulad dun sa mga bansa na talagang bawal ang Kristyanismo, na sa tuwing pagtitipon nila o yung maingat nilang ipinamumuhay ang pagiging Kristiyano dahil oras na mahuli sila. Okay? Alam nila ang kabayaran nito ay ikamamatay nila. Hindi lamang sila, kundi ng kanilang pamilya at maging ng mga kasama nila sa kanilang pananampalataya. Pero kung darating man, no, yung ganung pagkakataon, no, sa ating buhay na inilagay tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na magbubuwis tayo ng buhay sa ating pananampalataya, narito, makikita natin, no, yung pangako na sinabi ni Apostol Pablo rito, na kung tayo ay nangamatay kalakip niya, kasama niya, mga bubuhay naman tayong kasama niya. Ibig sabihin, kung ikaw ay namatay sa iyong pananampalataya, alam din natin, may pangalawang buhay na nakalaan sa atin bilang mga Kristiyano. At kung hindi man ganoon ang mangyari sa iyo, katulad nung sinabi rito sa talatang 12, kung tayo man ay mga tiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Dito ipinakikita naman na kung hindi man humantong katulad doon sa kalagayan na sinapit ng mabuting apostol na si Apostol Pablo, yung maging martir siya at magbuhay siya ng kanyang buhay sa kanyang pananampalataya. Pero ang madanasan niya bilang isang Kristiyano, katulad ng mga mananampalataya ngayon, marami sa atin ngayon, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo, dahil nga pumasok itong pandemic ito, nakakaranas ng kahirapan. Abay, kinakailangan, no, sa pamagitan ng ating pananampalataya, pagtiisan natin yan. Okay? Kasama tayo ng ating Panginoon sa pagtitiis, dahil ang Panginoon nga natin, nung nasa lupa siya, napakagandang ehemplo niya ng pagtitiis. Napakagandang ehemplo niya ng pagtanggap ng isang mabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Ganon din po sa atin bilang mga mananampalataya, no? Na kung tayo magtiis, mga gahari naman tayong kasama niya. Ito yung pangako, no? Na bilang isang Kristiyano, alam natin ang lahat ng tunay na mananampalataya, isa sa tinatawag nating tanda ng kanyang pagiging Kristiyano, inilalagay siya ng Panginoon Diyos sa pagsubok, at doon sa pagsubok na yon, makakaranas siya ng pagtitiis. At itong pagtitiis na ito, lumilikha ng katatagan ng kanyang pananampalataya, kalaguan ng kanyang pananampalataya. At masasabi natin, ang kanyang pananampalataya magiging dalisay katulad ng sa ginto. Ganoon man, kung ating ikaila siya, ikakaila naman niya tayo.
Mga kaibigan, ang tanong ko, ang isa bang Kristiyano, pwede niyang ipagkaila ang Diyos? Pwede niyang ipagkaila si Kristo? Well, ang sinabi ba dito ni Apostol Pablo, kung ang isang Kristiyano ikailaan niya si Kristo, nangangahulugan, mawawala ang kanyang kaligtasan. Kinakailangan maging klaro po tayo sa pagpapaliwanag ng talatang ito. Alam nyo, darating sa buhay ng isang tao na nagsasabing Kristiyano siya, he will be confronted, no? Siya ay haharapin ng isang pagsubok sa kanyang buhay, at siya ay haharapin ng mga tao, sa mga maaring tao or circumstansya o sitwasyon ng kanyang buhay, na doon makikita kung talaga'y tunay siyang Kristiyano o hindi. Doon makikita kung hayagan niyang ipapahayag, no? At ikukumpisal na si Kristo ang kanyang Panginoon or ikakaila niya si Yesu Kristo. Nais kong malaman ninyo na si Pedro, dumating sa kanyang buhay ang kanyang pagkakaila kay Kristo. Nangangahulugan ba si Pedro ay hindi ligtas? Ang nangyari po kay Apostol Pedro, makikita natin, ito'y tinatawag natin moment of weakness sa buhay ni Pedro. Ito'y kaduwagan na nangyari sa kanyang buhay. Bagamat ipinagkaila niya ang Panginoon, alam naman natin ang naging responde niya sa pagkakaila na yun, no? O yung pansamantalang kaduwagan na nangyari sa kanya. Nagsisi siya at humingi siya ng tawad sa Diyos at nanumbalik siya sa Panginoon. Okay? Pero yung salitang ikaila rito, ang ibig sabihin po nito ay talagang yung itinatuan mo. Okay? At hindi mo itinaguyod yung iyong pagkilala kay Kristo bilang iyong tagapagligtas at iyong Panginoon. Alam natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya, no? Dala ng ating kawalan ng kalakasang loob. Natatakot tayong ipakilala si Kristo bilang ating tagapagligtas sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero hindi ito nangangahulugan na talagang hindi natin siya kinikilala bilang ating tagapagligtas at ating Panginoon. Kinakailangan lamang na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu para lumabas yung tapang natin, katulad ni Apostol Pedro nung panahon ng Pentecost, no? Buong tapang niyang ipinahayag at ipinakilala ang Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Dito, yung tunay na nagkakaila sa ating Panginoong Jesucristo, ito yung mga taong tunay na hindi talaga ligtas. Ito yung mga taong tunay talaga in the first place, hindi nila talaga kilala si Kristo bilang tagapagligtas. Maari may reliyon lang sila, maari kaanib lang sila ng isang samahan. Pero in reality, kapag dumating yung pagsubok ng buhay upang itaguyod nila ang kanilang pananampalataya at ipakilala nila si Kristo na kanilang tunay na manunubos, hindi nila ginagawa yung bagay nila. Ikinakaila nila si Jesus. Dito sa verse 13, kung tayo'y hindi mga tapat, siya ay mananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Yung salitang tapat po rito, aposteo ito no? Sa salitang Griego, na ang ibig po sabihin nito, isang tao na wala talagang pananampalataya, no? Kung tayo'y hindi mga tapat o isang taong walang pananampalataya, siya'y mananatiling tapat. Ibig po sabihin, sa isang taong walang pananampalataya, ang Panginoong Diyos sa kanyang katangian, tapat pa rin siya na bibigyan ng pagkakataon yung tao na yun na makakilala kay Jesus bilang tagapagligtas. Hindi ho natin alam kung ilang o gaano karaming tsansa ang ginagawa ng Diyos na tapat sa isang taong makasalanan upang ito ay sa kanyang pagtawag sa taong ito sa kaligtasan talagang tumugon ito at rumesponde, no, sa panawagan niya ng kaligtasan. Dito nais kong makita ninyo mga kapatid, ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo, ang katangian ng ating Diyos, tapat po siya, no? Hindi niya may pagkakaila ang kanyang katapatan dahil ang ating Panginoong Diyos, isa yan sa kanyang mga katangian. Kaibigan, hindi ko alam kung gaano karaming beses na ikaw ay hinihimok at hinihikayat
ng ating Diyos para kilalanin mo siya bilang tagapagligtas. Hindi ko alam kung anong mga sirkumstansya ang ginagawa sa iyo ng Diyos na sana'y makita mo kung paano kanya hinihimok na makilala mo siya bilang tagapagligtas. Ikaapat na bagay na nais ko pong makita ninyo mga minamahal sa ating pag-aaral yung tinatawag kong tapat na pasabi sa pananatili ng mabuting gawa. Nakita natin kanina, tapat na pasabi sa pagliligtas, tapat na pasabi sa pagsasanay sa kabanalan, tapat na pasabi tungkol sa pagtatapat, at tapat na pasabi sa pananatili ng mabuting gawa. Dito makikita natin yan, no? Sa talatang Tito, Kapitulo 3, talatang 8. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na pananatilihin ang mabuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Dito mga kapatid, makikita natin ang paghimok, no? Paghimok ng Diyos sa mga mananampalataya upang magpatuloy sila sa mabuting gawa. Ang tanong nga natin, nakakapagod bang gumawa ng mabuti? Actually, nakakapagod gumawa ng mabuti. Lalo-lalo na kapag ikay gumagawa ng mabuti pero sinusuklian pa ng kasamaan ang ginagawa mo. Pero ganun pa man, bilang mga mananampalataya, sangayon sa Efeso 2, talatang 10, tayo nilikha sa mabuting gawa. No? Andiyan ang Espiritu ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang manatili tayong gumawang mabuti bilang mga mananampalataya. Lalo-lalo na sa panahon na kung saan naroon tayo. Meron nga ritong talata sa Santiago Kapitulo 2, 15 hanggang 17. Dito sa talatang Santiago Kapitulo 2, pinag-uusapan dito yung patay na pananampalataya at yung totoong pananampalataya. At mukhang ang binibigyang pansin dito yung mga taong nagsasabing may pananampalataya pero wala namang mabuting gawa na nakikita sa kanila, katulad ng mabuting gawa ng pagtulong sa kanilang kapwa. Sabi rito, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyong magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagkabusog, gayon man hindi ninyo ibinigay sa kanilang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabangan nito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanilang sarili. So makikita natin mga kaibigan na ang inaasahan po sa atin bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na kung may kakayanan tayo, no, na tumulong sa ating kapwa. Napakahalagang panahon itong panahon natin ngayon. Isang panahon na may malaki tayong oportunidad at kung may kakayanan tayong tumulong, tumulong tayo sa kapwa natin. Tumulong tayo sa kabarangay natin. Tumulong tayo sa bayan natin. Lalo-lalo na, no, dapat ito'y makita sa mga Kristiyano na nilikha ng Diyos sa mabuting gawa. Ganon din, isa sa nagiging silbi rin kasi ng mabuting gawa natin at pamumuhay ng tama sa harap ng mga taong hindi mananampalataya, nakapangihikayat ito. No? Nakapangihikayat ito, parang yung mga taong hindi ligtas, makapaghatid, maihatid, no? Sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo na siyang bumago sa ating buhay. Sa unang Pedro Kapitulo 3, talatang 1, may ganitong sinabi, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarili-sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumatalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. So dito makikita natin yung tinatawag ba nating lifestyle evangelism. Alam naman natin, no? May iba-ibang uri ng pamamalakaya. Isa na rito yung tinatawag nating confrontational or verbal evangelism na binabahagian nating direkta ang tao sa pamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero isa din dito yung tinatawag nating lifestyle evangelism na kung saan sa buhay natin bilang mga Kristiyano, nakikita nila ang katotohanan ng salita ng Diyos.
na ang bisa ng pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay nakikita sa pang-araw-araw na lakad natin. Maging yung pagtulong sa ating kapwa, yung pagiging matagumpay natin laban sa kasalanan, yung salungat na sa lumang buhay o ipinamuhay natin noon, ang ipinamumuhay natin ngayon. Bakit? Kasi alam natin may mga taong nagmamasid sa atin eh. So makikita po natin, bilang mga mananampalataya, ito yung hamon sa atin sa tapat na pasabi na mapanatili natin ang ating mabuting gawa. Bakit? Bakit kinakailangan? Sapagkat ito'y pawang mabubuti. No? Actually, it is good to do good things. Okay? It feels good to do good things to other people. Kaya nga lang, may mga tao talagang makasalanan, malayo sa Diyos, kahit mabuti. Ang iyong ginagawa ay pinag-iisipan pa rin masama, yung mabuti mong ginagawa. At tandaan natin, kapag ang pinagtutuunan natin ng mabuting gawa, no? Yung kapwa natin, yung mga tao, abay, kapaki-pakinabang ito sa kanila. Profitable ito sa kanila. Hindi lamang ito, okay? Kapaki-pakinabang sa atin because it feels good in doing good, okay? And we're able to obey what God said for us. At ito yung layunin sa atin bilang isang totoong Kristiyano. Bagkus, kapaki-pakinabang din to dun sa mga taong natutulungan natin, nabibigyan natin ng ayuda ang pinagdaraanan nilang kahirapan sa buhay, at yung masasabi nating nagiging kaagapay tayo sa gitna ng mga dinaranas nilang paghihirap ngayon. Mga minamahal, naniniwala po ako na kung meron sanang mangunguna, okay, na mga tao sa pagtulong sa kanyang kapwa, sana tayong mga Kristiyano hindi magiging huli dyan sa bagay na yan. Kabi-kabila na ang mga panawagan ngayon, no, ng mga tao at na humihingi ng tulong, at ganoon din, kabi-kabila na rin yung masasabi nating panawagan dun sa mga nasa posisyon sa gobyerno, mga politikong naihalal natin, kung nasa saan sila sa mga oras na ito na may mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero naniniwala ko, if we are a Christian country, lalo-lalo na yung mga tunay na mga Kristiyano, okay, na tinubos ng ating Panginoong Kristo, nakaranas ng kanyang kagandahan loob at ng biyaya, binago at tilikha sa mabuting gawa. Well, tayo pong manguna sa pagtulong sa mga taong nasasakupan natin. Okay? Pagpakitaan natin sila ng mabuting gawa. Magandang gabi po sa inyong lahat, at nais ko pong i-recap sa inyo yung outline ko patungkol sa mensahe ko ngayong gabi. Sa tapat na pasabi sa pagliligtas, tapat na pasabi sa pagsasanay sa kabanalan, tapat na pasabi tungkol sa pagtatapat, at tapat na pasabi sa pananatili ng mabuting gawa. Umaasa po ako, mga minamahal, na patuloy po tayong makikinig, patuloy niyo pong bibigyan ng kaukulang oras ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, at sabayan niyo rin po ito ng pagbabasa at pag-aaral. At ganoon din, huwag tayong makalimot na banggitin sa kanya-kanya nating pananalangin ang bawat kapatid sa pananampalataya, maging ang inyong lingkod, ang inyong pastor, na patuloy tayong pag-ingatan ng Panginoon, ibigay ang ating kalakasan, at ganoon din anumang pangangailangan natin sa araw-araw. Muli, marami pong salamat ngayong linggo na tayo muli sa nakapagsama-sama sa ganitong paraan na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Manalangin na po tayo. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at kagandahan ko. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa ginawa mong pagkilos sa aming buhay. At ang dalangin ko, Panginoon Diyos, na masunod namin ang mga tapat na pasabi na nabanggit sa iyong salita, na kinakailangan namin panghawakan at maisabuhay ang mga katotohanan ito. Salamat sa mga mananampalataya mo na patuloy na nagpapakatatag, nagtitiis, at hindi ka ikinaiila, bagkus pinaninindigan ang katotohanan
ng kanilang pagiging Kristiyano. Lahat kong ito'y dalangin namin sa iyo, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat.